ngayong umaga. Tungkol pa rin po dito sa latest update sa mga kababayan po natin dyan sa Thailand. Kasama rin po itong Bangkok sa mga naramdaman itong malakas na lindol nitong nakaraan. Umabot po from Myanmar papunta nga dito sa Thailand. Kausapin po natin si Ambassador Millicent Cruz Paredes. Magandang umaga po, Ambassador. Yo, DJ Chacha. Good morning po, Ambassador. Thank you for being on the show po. Sa pinakahuling balita, 12 na po yung sinasabi na bilang po bilang ng katao na kumpirmado pong nasawi sa pagguho ng high-rise building diyan po sa Bangkok. Sa ngayon po, yung bilang po ng mga unaccounted in total, kasama na rin yung mga Pilipino. Ilan na po sila lahat ngayon? No, sorry. According to the Department of Disaster Prevention and Mitigation of the government of Thailand, 18 po ang nasawi. 18 ang nasawi dun sa building na nag-collapse, 78 ang missing, at 34 ang injured. And that's as of yesterday. Pero wala po dong Pilipino at all. Walang Pilipinong nadamay. From the very beginning, nagsabi na po ang Thai authorities, wala pong any foreigner ang nadamay. So ganun din po, pinagpapasalamat po natin yan sa Diyos na walang nasaktan at lalong-lalo na walang namatay po na Pilipino dito sa Thailand dahil sa earthquake. Sa bilang po ng mga nawawala na sa kabuuan at yung bilang din po ng nawawala na mga Pilipino, ilan na po ito? No, walang nawawalang Pilipino. Walang nawawala, walang namatay. Opo. Ma'am, ganito po. Ambassador, kumusta po ngayon dyan? Meron pa hubang nararamdaman na mga pagyanig? As of yesterday, may mga kaunting nararamdaman pagyanig. Ako personally, wala akong nararamdaman. Nakatira ako sa condominium, sa 18th floor. Wala naman akong nararamdaman. Pero may mga kasamahan ako at may mga kakilala ako na nagsabi na as of yesterday, may mga kaunti silang nararamdaman. And also, kahapon, may balita din na may mga buildings din na nag-evacuate ulit. Pero ito naman ay pinagbulaanan din ng Prime Minister herself, who said na walang aftershocks na nararamdaman dito sa Bangkok. Opo. So, at yung mga cracks daw na nakikita ay mga dati ng cracks. But of course, patuloy pa rin ang pag-inspect ng Thai authorities sa mga buildings. Yung structural integrity ng mga buildings ay patuloy nilang chinecheck. Kasi of course, safety first ang kanilang concern. Opo. Ma'am, doon po sa pagyanig na nararamdaman po nung Friday, nagkaroon po ba ng putol dyan ng kuryente? Nagkaroon ho ba ng disturbance sa public transport? Ano po ang kwento nyo, ma'am? Overall, wala namang naputol na kuryente, naputol na communication, but ang public transport, yes, they had to suspend train services. Siyempre dahil din sa yung release, kailangan nilang makita kung yung release ba ay safe gamitin. So for a few days, nag-suspend ng railway service. Opo. Pero unti-unti namang bumalik na, at I think as of today, parang kaunting-kaunti na lang yung mga lines na hindi pa bumabalik. Parang per station na lang ang hindi pa na ibabalik. But overall, you could already sense the return to normalcy ng ano sa Bangkok, ng atmosphere sa Bangkok. Opo. And as a matter of fact, nung isang gabi, nag-invite ang governor of Bangkok to a concert at the park. Actually, 3 parks nagkaroon ng concert at the park nung isang gabi para lang to lift morale, to lift the spirits of the public here in Bangkok. At para lang, alam mo na, kasi hanggang ngayon, syempre, nararamdaman pa rin ng mga tao ang pag-aalala. Yes, ma'am. Opo. Yung trauma, no, doon po sa talagang nakaramdam po ng malakas nga na pag-alog. So yung inyo po dyan Skyway, ma'am, so far ho, walang nakitang defect, no? Yung Skyway natin dyan from the airport all the way to the city, no? It's all good. Walang may mangilan-ngilan na nagsara na bridge. Pero yung mga Skyway, wala akong alam na nagsara.
Opo, opo, opo. Um, Opo. Yung pong... Siguro, sinara lang nila for inspection siguro, Yes, ma'am. diba? Immediately after the earthquake. Pero Mm. ngayon, wala namang disruption. On the day itself, yun ang talagang na-disrupt ang traffic. Nasaan kayo nun, ma'am? Dahil, Nasaan kayo nun? actually, nasa Himpapawid ako. Nung ano, paglapag ko, saka ako saka nag-flood ng messages sa akin na naglindol just a few hours before. At So yung palanding kayo sa Bangkok Airport, ma'am? dito sa airport, wala naman akong na anong disruption sa airport. Walang disruption sa flights. Okay. Dahil actually ang naging disruption talaga ay sa kalye. Maraming hindi nakakuha kaagad ng Grab, ng taxi, ng ano kasi parang dahil sa pagsara ng train service ay maraming na nawala ng sasakyan. So siguro nagkaagawan sa Grab, nagkaagawan sa taxi. Plus yung mga daan itself napuno ng tao kasi mga nag-evacuate Opo, ang mga yes, tao ma'am. sa kalye. Opo, opo. Dahil just to give you some statistics here, ang Greater Metropolitan Bangkok has a population of around 17 million people. 17 million. 17 million at karamihan dyan ay nagtatrabaho at nakatira sa mga high-rise buildings. So, dahil doon, syempre, nung nag-evacuate ng mga buildings, lahat yan nagkalat sa kalye. At na-disrupt syempre ang traffic. Plus, of course, yung disruption sa transport system. Opo. Then, it really created Opo. a huge traffic. Opo. Pero ma'am, so far sa local news dyan, wala pong condominium building o anumang pong building na condemned because of the earthquake, maging government facility? Wala akong nababalita ang kinondem. Sinasabi lang nila ay they continue to inspect and ensure the safety, but in general ang structural integrity ng mga buildings ay patuloy nilang ini-inspect at wala pa namang nasabi na may na-condemn na building. Ambassador, sa ngayon po ilan yung bilang ng mga Pilipino na nandiyan ngayon sa Bangkok, Thailand or sa Thailand at ano po kadalasan ng trabaho nila diyan? So there are around 40,000 Filipinos in the whole Kingdom of Thailand at karamihan sa kanila ay mga teachers, English teachers. Oo. At karamihan po sa kanila diyan ba sa Bangkok na naninirahan? Karamihan nasa Bangkok, nasa Phuket, nasa Chiang Mai, pero kalat-kalat sila sa buong kingdom. Pag ako'y every time we bring consular services sa mga probinsya, laging may guro na Pilipino na naandon. Opo. Usually ba, magkano ba ma'am dyan ang starting salary ng English teacher? Would you know? Oh, no. Starting salary, I'm not really sure, but siguro mga around baka 30,000. Mga ganun, 30,000 baht. Thai baht. Thai baht. Yes. Opo. So that's almost times 2, no? Opo, sa ngayon. Almost, yes. Mga Yes, 1.7 pesos is Okay, to sige po. Ma'am, I hope you don't mind me asking, ilan taon na po kayo dyan, ma'am, sa inyong assignment sa Bangkok? I've been here since November 2020. Okay. Opo. So ngayon po, Kasagsaga ng pandemic. So ngayon po, they now have a working subway, no? Can you say that again? They now have a working subway? Working what? Sorry? Subway po. Subway train? Oo, may subway sila dito. May subway, tapos may elevated train. Yes, ma'am. Kasi before, elevated lang ang train system dyan, parang MRT natin. Yes. Opo, pero nga, nagkaroon sila ng subway construction, no? At naunahan tayo, no, sa subway. Yes. Very efficient ang train system nila dito. Yes, ma'am. Very expansive ang network ng train. Opo. At kung kayo'y magta-travel din halimbawa sa probinsya, may train na efficient Yes, din ang railway system nila. Yes, ma'am. And even the road network, very impressive ang road network nila. Yes, ma'am. Opo. Yung kanilang highway number 1, ano, leading nga to the other territories. So, ma'am, sa ngayon diyan po sa
sa Thailand. Itong uri po ng ganito kalakas na pagyanig, as in totally safely ho you can say na wala pong nothing to worry about, hindi ho ganun na apektuhan ang kingdom. Correct. Wala pong Pilipino na nadamay sa paglindol na ito. Ito nga po ay very new sa mga Thai nationals ang paglindol kasi hindi sila nakakaranas ng ganitong kalakas sa paglindol. So kaya nagulat din lahat. Pero nakita nyo naman na walang gumuho na except the one that was still being constructed. Yes, at yan ma'am. naman ay iniimbestigahan din nila Opo. kung Okay. ano ang naging dahilan ng pagguho na gano'n kasi nakita naman natin sa mga Opo. videos. Diba? Opo. Is traffic, ma'am, better? Traffic? Yes, better now? I mean, it's improving? Well, Or same? Or mas ano na ho ngayon? Mas hindi ba nung 1990s bago sila nagkaroon ng Skyway. efficient skyway system at saka efficient train system, lagi nababalita ang horrendous traffic ng Bangkok. Yes, ma'am. Pero ngayon, feeling ko parang Metro Manila, parang magiging traffic pag nagkaroon ng pag-ulan, ng payday Friday, Okay. at saka ng yun, pag Friday. Pag Opo. Friday, pag payday Friday, at pag ulan, pag yan ay nagsama-sama, parang Manila lang din. Okay. Nagkaka-traffic ng grabe. Opo, yes, ma'am. Sige, ma'am. So, ma'am, kami po lubos na nagpapasalamat na kayo po nakapanayam namin para ho naman din sa kaalaman namin sa sitwasyon ng mga Pilipino dyan. And of course, yung po ding kaunting kaalaman sa bansa pong Thailand. Salamat po sa inyo, Ambassador. Maraming salamat po. Just to announce din kung may mga pangangailangan din ang ating Filipino community dito sa Thailand. Bukas po ang ating embahada sa kung ano man ang inyong pangangailangan. At let me just share our hotlines. Ang aming Assistance to National Hotline ay makakatawag kayo sa number na +6681-989-7116 at ang aming duty officer hotline matatawagan sa numerong +6689-926-5954. Thank you, Ambassador. Have a good day, ma'am, and thank you. Salamat po na Salamat marami. po. Si Ambassador Millicent Cruz Paredes.